mapagpalang gabi po sa bawat isa at muli welcome po sa ating Intercede Devotion Series about humility. So, ngayon po, yun nga, tayo magpapatuloy and next week will be yung last, last topic about humility. So, kung makikita po natin, actually yung i-share kong dibo ngayon is I'm sure this already last nung tinignan ko yung file nito is 2022 pa siya nung last na shinare ko yung topic na to. And maganda po siya about humility na pag-uusapan po natin. Siguro yung iba sa atin is ma-recall or matatandaan yung na to, yung devotion natin na to. Sige po. At bago po tayo mag-umpisa, sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, muli, Lord God, we praise you, Lord God, we bless your name, we glorify your name, Lord God. Muli, Lord God, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, Lord God, na patuloy, Lord God, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord God, sa panalangin, Lord God, ng aming mga kapatid. Lord, sa oras na ito, we pray na samahan mo po kami, Lord, that as I deliver, Lord God, yung devotion na ito, patuloy, Lord God, bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, Lord God, at understanding, Lord God, na sa devotion na ito, Lord God, ay patuloy na ang pangalan mo ang maitaas, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na buksan mo ang bawat puso't isipan namin, Lord God, sa mga salita mo na aming pag-aaralan, Lord God. At patuloy, Lord God, na pangunahan mo ang gawain ito, Lord God. At Lord, we pray, Lord God, na patuloy, Lord God, na palakasin mo ang aming mga internet connections nung sa gayon, Lord God, sa aming mga kapatid na kasama namin online, Lord God, ay hindi kami magkaroon ng interruption, Lord God. At Lord, patuloy, Lord God, sa iyo namin inaalay ang oras na ito, Lord God, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. And po, no, tayo po muli magpapatuloy sa ating devotion. So, as we start, sige po, meron po tayo ditong picture. Kung makikita natin, ito po ay yan po, isa pong bamboo. So, kapag, or sa ating, sa Pilipinas, tawag natin dito is kawayan. Diba? Ito yung mga kawayan. Pagka nakakita tayo ng kawayan, ano ba yung madalas nating naiisip or pumapasok sa isip natin, 'di ba? Kadalasan ang bamboo is sa Pinas, kung matatandaan, ito yung madalas nating ginagamit, 'di ba, na sa mga lechon, 'di ba, na iyan ang ginagamit na pantusok natin sa pag naglilechon tayo ng baboy, 'di ba? And kung matatandaan natin yung mga bamboo, ginagamit din natin yan sa yung sa sayaw sa Pilipinas, sa tinikling, 'di ba, yung pambansang sayaw natin. Ayun. So, pero kung aaralin natin or kung i-observe natin sa buhay natin, maiko-compare natin ang isang bamboo as a character ng isang tao. Di ba po? Ito po ay maiko-compare natin sa pag-aaral natin ngayon about humility. Di ba? Yung character of being humble sa buhay natin. Next slide po, Temats. Kung makikita po natin dito sa ating picture, yan, kung may isang Chinese proverb na sinasabi na sa humility, be like the bamboo daw. The higher you grow, the deeper you bow. Yan po ang isang Chinese proverb daw. So, ang bamboo daw compared sa ating character, kumbaga, we must be like bamboo daw. Kumbaga, gayahin natin yung character ng bamboo. Kung mapapansin natin, di ba, ang bamboo, the more na tumatayog or tumataas ito, di ba, the more na nag-grow siya, the more siya na nagbe-bend. Kumbaga, yumuyukod siya. Gaya nung nakita nga natin sa picture, di ba, parang, kumbaga, yumuyuko siya, di ba, na tatandaan ko nung bata ako sa lugar namin, may bamboo kami na dadaanan. So, habang tumatagal na yumayabong or nag-grow to, habang tumataas na tumataas siya, nagbibigay siya ng shade, talagang nagbe-bend yung mga sanga niya. So,
Ayun, sa buhay natin daw, pinapaalalahanan tayo like a bamboo, the more na tumataas tayo or the more na may nararating tayo sa buhay, nagsasucceed tayo sa mga ginagawa natin, the more daw tayo na maging humble daw. 'Di ba? The more tayo magpakumbaba sa buhay natin. Amen po ba? Ayun po, no? So, tayo po yung magpatuloy sa topic natin about humility. So, ang title ng Devo natin is about yan, humility, humble yourself, na makikita natin sa verse ng James chapter 4, 6 to 10. So, ayun po, ang tanong is, are we humble daw po ba sa buhay natin? We know ourselves, kilala natin ang bawat isa, ang bawat sarili natin. Masasabi ba natin sa sarili natin na tayo ay humble? Mapagpakumbaba ba tayo? 'Di ba? So, pag-aaralan natin ano ba ang ibig sabihin ng humble or humility. 'Di ba? Sabi dito, humble or humility, sabi daw ito ay modest or low view of one's importance. Humbleness. Yan, ano niya. So, having or showing a modest or low estimate of one's own importance. 'Di ba? Yan daw ang ibig sabihin ng humility or sa Tagalog, pagpapakumbaba. 'Di ba? So, sa buhay natin, malaking issue rin kumbaga, ang pagiging humble is, masasabi ba nating madali maging humble? 'Di ba? Kasi minsan sabi nga na false humility, 'di ba? Ah, kumbaga, minsan pagka may na-encounter tayo false humility, sinasabi plastic, 'di ba? Kumbaga, so sa pagiging humble, may mga nagiging hindrance tayo or nagiging sagabal sa buhay para maging humble tayo, 'di ba? Being humble is kumbaga, syempre may counter yan, kumbaga may kabaliktaran na, 'di ba? Ito yung sinasabi natin na pride, 'di ba? Ito yung sinasabi na pride or hindi yung fried chicken na yung hindi yun. Pero yung pride na kumbaga mapagmataas tayo, mayabang, palalo, 'di ba? And sinasabi nga, pag sinasabing pride, sabi nga, the pride will block God's blessing sa pagiging mataas natin. So, sa pag-aaral natin na to, kumbaga, mapag-uusapan natin, 'di ba, ang pagiging kung paano natin i-humble yung sarili natin, kung paano tayo magpapakumbaba, and kung paano natin kumbaga, isi-set aside or iiwasan or aalisin sa buhay natin yung pagiging prideful sa buhay natin. So, tayo po yung magpatuloy sa ating verse, sabi rito sa James chapter 4, verse 6 to 10, sabi, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maginagpis dahil sa mga kasalanan niyo. Palitan niyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen po. So, sa kabila ng ating kumbaga prideful na character, 'di ba? Ang key daw dito is syempre being humble. 'Di ba? Sa kabila na maging palalo tayo, mayabang, mapagmataas, 'di ba? Ang susi dito is maging humble tayo, 'di ba? And sabi nga, we need to humble ourselves. Sabi nga dito sa verse 10, 'di ba? Sabi sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo, 'di ba? So, gamit natin yan, yung verse na yan, lagi natin naririnig yan na, di ba, minsan pag nakaka-encounter tayo ng mga mayabang, minsan inanasa sarili natin, sabi ng Panginoon, ang mga mapagmataas is binababa ng Panginoon. Yung mga nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. So, sabi nga dito sa next verse, no, basahin natin yung sa Psalms 51:17. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba.
at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Di ba? Kasi, di ba, kapag nagsisisi tayo, di ba, tinatanggap natin yung mga mali natin, di ba, at yung mga kasalanan natin. Kumbaga, nagpapakumbaba tayo, di ba? Kumbaga, yung acceptance natin ng mga maling nagagawa natin is part of being humble din yun. Amen po. So, tayo magpatuloy, pag-usapan din natin about yung pag-usapan muna natin yung pride. 'Di ba? Mayroon tayong dito, kumbaga pag-uusapan na tatlong bagay about sa sinasabi ng ating Bible about sa pride. So what is pride daw ba? Una, letter A sabi, having a high or unreasonable conceit or self-esteem of your own mind, body, talents, beauty, possessions, achievements, success, rank in life or position or intelligence. Ito yung kumbaga sa sarili natin, 'di ba? Kumbaga kung i-observe natin sarili natin at makikita natin na meron tayong ganitong mga pag-uugali, kumbaga yung conceit na sinasabi is pagmamayabang and more on pagpapahalaga sa sarili natin, yung self-esteem na yun nga, dahil sa kung anong meron tayo, gaya nga yung sinasabing body, o kung, di ba, masyado tayong nagiging mayabang sa mga talento natin sa buhay, masyado tayong magaling sa ganitong larangan ng buhay natin, di ba, sa yung physical natin is ganun din na nagiging mayabang tayo dahil gwapo tayo, maganda tayo, di ba, sa mga possessions natin, especially yung mga kung anong meron natin at ano yung mga narating natin. 'Di ba? Yung mga success na nararanasan natin sa buhay and even sa trabaho, 'di ba? Yung position natin na naging manager man tayo, naging CEO man tayo, and yung katalinuhan natin, 'di ba? Ito yung isa sa mga nagiging natin, mga reasons kung bakit nagiging prideful tayo. 'Di ba? Isa siya sa mga kumbaga factors of being prideful, yung mga ganitong mga natin, yung mga pananaw natin sa buhay or yung mga na-achieve natin sa buhay. Ayun po. So, yun po yung una. So, yung pangalawa po is, kaya sabi dito na kung ano yung pride is, ito daw yung root of all sin. Di ba? Yan daw yung kumbaga ugat ng lahat ng kasalanan, yung pride. Kung makikita natin sa Ezekiel, kung mababasa natin sa Ezekiel 28:17, sabi rito, naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo at ang karunungan mo ay ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. Di ba? Kung matatanda natin kung sino to, di ba? Si Lucifer na naging mapagmataas siya masyado, di ba? Sa sarili niya. Kaya alam naman natin na si Lucifer is full of pride siya. Di ba? Basahin natin yung sasabi dito sa Isaiah 14, verse 12 to 17. Sabi dito, no? Nahulog ka mula sa langit. Ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa. Ikaw na nagpasuko ng mga bansa, sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay, sa pinakamalalim na hukay. Tititigan kang mabuti ng mga patay at sasabihin nila, hindi ba't ito ang taong kinatatakutan ng mga tao sa mundo at ang yumanig ng mga kaharian? Hindi ba't siya ang nagwasak ng mga lungsod, ginawang parang ilang ang buong mundo at hindi nagpalaya sa kanyang mga bihag? Ayun po, no? Ito yung ito yung kwento kay Lucifer niya. Siya yung tinatawag na morning star. And alam natin na talagang siya, kumbaga, yung appearance niya is, gwapo siya, and talagang worshipper nga siya, di ba? So, kung mapapansin natin na kapag tayo ay prideful or, kumbaga, mayabang, di ba? Meron tayong, kumbaga,
nagiging pareho tayo ng ugali ni Lucifer. Kumbaga, mapaghangad tayo, nagiging mapagmataas tayo. At kumbaga, ayan, yung nabasa natin, kumbaga, kung mapapansin natin minsan, or minsan hindi tayo aware na nagiging ganun na tayo. 'Di ba? Dahil sa minsan masyado tayong magaling, masyado tayong talentado, masyado tayong matalino. 'Di ba? Nakakalimutan na natin sa sarili natin na nagiging prideful na tayo. 'Di ba? Kaya pinapaalalahanan na tayo na kaya ano, kumbaga mag-ingat tayo palagi kasi baka sobrang nagiging proud na tayo, 'di ba, sa kung anong meron tayo, kung ano yung narating natin ngayon, 'di ba? Kung ano yung mga nagiging kakayahan natin, capability natin, 'di ba? Ano tayo, kumbaga saliksikin natin yung sarili natin and lagi natin tatandaan na kung anong bawat ano man na meron tayo ngayon, 'di ba? Kung ano yung achievements na nagagawa natin ngayon, kung ano man yung kumbaga success mo ngayon, kung ano man yung talino mo na 'yan, 'di ba? Lahat naman 'yan is nanggaling sa Panginoon, 'di ba? At hindi natin kailangan na kumbaga hindi natin kailangan magyabang or maging prideful when we have these characteristics nga, di ba? Hindi natin kailangan na maging mapagmataas kapag meron tayong ganito. Amen po. So, ayun po, no? And yung huli ay meron daw tayong three basic temptations when it comes pag pinag-uusapan natin ng pride. So, yung three basic temptation is yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Amen po. So, basahin natin tong 1 John chapter 2 verse 16. Sabi, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hiling ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. 'Di ba? Kung anin natin, yung mga bagay na to, yung nagdadala sa atin sa pagkakaroon ng prideful life. 'Di ba? Yun nga, yung pagkakaroon natin ng yan, yung masasamang hilig sa laman, yung pagnanasa natin sa mga 'di ba, yung nakikita natin sa mga ng mga mata natin sa mga makabundong bagay, 'di ba? And yun nga, yung prideful life. Yun yung mga ano ah, na ano natin sa buhay natin na nagdadala sa atin sa prideful life. 'Di ba? Na kumbaga maging proud na kumbaga puno ng pride sa ating buhay, 'di ba? Yung ayun yung dinadala sa atin. Pinapaalalanan tayo dito ng Lord na kumbaga lagi huwag tayong maging mapagmataas, huwag tayong maging mayabang, 'di ba? In short, kumbaga alisin natin yung pride sa buhay natin. 'Di ba? Itigil natin yung kumbaga maging ano tayo sa sarili natin na observant tayo sa sarili natin na baka minsan masyado na tayo nagiging mapagmataas or mayabang, 'di ba, na hindi natin na napapansin, 'di ba? And yun nga, yung lust of flesh, yung eyes, pride of life, isama natin na pag-pray natin na kumbaga mawala siya sa sistema natin or sa sarili natin na hingi tayo ng tulong by prayer sa Holy Spirit to guide us always na sa araw-araw na gagawin natin, 'di ba? Puspusin tayo ng banal na espiritu, 'di ba? In every decisions, lahat ng gagawin natin, lahat ng kilos natin, 'di ba? Ano tayo, hingi tayo lagi ng ng guidance ng Holy Spirit. Amen po. So, ayun po, no? Yun po yung about sa pride na pinag-uusapan natin. So, punta na tayo dito sa about being humble or humility. So, ayun po. Ano ba ulit ibig sabihin nito? Di ba yung binasa natin kanina? Humble or humility, yun nga yung modest or low view of one's own importance. Humbleness or having or showing a modest or low estimate of one's own importance. Di ba? Madalas natin nadidinig na kumbaga maging humble tayo, di ba? And sa pagiging humble, ano bang mapapala natin? 'Di ba? Ano bang makukuha natin diyan pag nagpakababa tayo or pag nagpakumbaba tayo, 'di ba? And sabi nga sa verse na binasa natin, 'di ba? Basahin natin dito sa James chapter 4 verse 6 to 7. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan,
kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayan kayo nito, 'di ba? So, as we continue, ano bang mangyayari? Kumbaga, pagka tayo'y nagpapakababa, 'di ba? Sabi, what happens when you humble yourself? Anong, kumbaga, ano mapapala natin? Anong magagawa sa atin ito? Una, sabi dito is, God will give you grace. 'Di ba? Matatanggap natin yung grasya ng Lord. 'Di ba? Tandaan natin na when we accept si Jesus Christ as our Lord and Savior, nagpakumbaba tayo. 'Di ba? We humble ourselves nung tinanggap natin ang ating Panginoon. 'Di ba? Tayo tinanggap natin sa sarili natin na tayo makasalanan and kailangan natin ng Savior. 'Di ba? Ah, sa ginawa nat sa kumbaga sa pagtanggap natin sa Panginoon, 'di ba, we receive His grace nga, 'di ba, yung na pinatawad tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin, ayun po. So, next po na kumbaga mangyayari kapag we humble ourselves is yung you will submit to God and you will do what God says, 'di ba? Kung magsasubmit tayo sa Panginoon at gagawin natin yung mga pinapagawa niya sa atin. Sabi, when we humble ourselves daw, siyempre, nagsasubmit tayo sa Lord. Sinusunod natin yung mga nais ipagawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? Yung obedience is nandoon. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, pag nagpe-pray tayo, we ask God na tulungan tayo, bigyan tayo ng humble na puso at obedient heart para masunod natin yung mga pinapagawa niya sa atin. 'Di ba? Kasi kung on our own lang, alam naman natin, 'di ba? Tayo likas na makasalanan, mayabang, 'di ba? Hindi natin kaya 'yun. So, ayun, when we humble ourselves, nagkakaroon tayo ng submission sa Panginoon, 'di ba? At nagagawa, kumbaga sumusunod tayo sa kanya, ginagawa natin yung mga nais niya ipagawa sa atin. So, yung third po, yung pangatlo, sabi, we resist the devil when we humble ourselves daw. Kumbaga, you will resist the devil and he will flee from you. 'Di ba? Nakakaiwas tayo sa kumbaga when we humble ourselves, 'di ba? Nakakaiwas tayo sa anumang mga gawa ng kaaway, mga inudyok sa atin ng kaaway. Kasi nga dumidepende na lang tayo sa Panginoon. Kumbaga, we depend ourselves sa Panginoon, hindi sa kumbaga hindi sa pansarili nating kakayahan. Amen po. So, ayun po 'no, yung tatlong factor na kumbaga na mangyayari, kumbaga mararanasan natin kapag tayo nagpapakumbaba. Amen po. So, after this nga, kapag tayo'y nagpakumbaba, 'di ba? Ano daw ba yung kumbaga actions of humility sa buhay natin or ano yung mga nagagawa ng pagiging humble sa buhay natin? Ayan po. So, basahin po natin itong James chapter 4, 8 to 10. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, sabi, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo, palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen po. So, ayun no, punta tayo sa actions of humility. Sa binasa natin sa James chapter 4 na to, 8 and 9, sabi dito, una, pagka yung actions of humility na ano natin is, una, it draw us near to God. Diba? When we humble ourselves, napapalapit tayo sa Panginoon. 'Di ba? Kapag may humility tayo sa puso natin, when we humble ourselves, mas nilalapit natin yung sarili natin sa Kanya, mas nag-aaral tayo, mas sinasaliksik natin ng Panginoon, 'di ba? And nilalapit niya tayo, 'di ba? Nilalapit tayo ng Panginoon, 'di ba? Nilalapit tayo ng humility sa Panginoon, 'di ba? Na mas nagiging kumbaga mas gusto natin kumbaga yung presence ng Panginoon na kasama natin. And pangalawa,
sabi yung actions of humility is it cleanses our hands daw. Na when we humble ourselves, 'di ba? Kumbaga hinahayaan natin yung Holy Spirit na ipakita sa atin yung mga bagay na kumbaga yung mga maling gawa, kumbaga nagkakaroon tayo ng mga conviction sa buhay natin, 'di ba? Ganun yung pinapakita sa atin na kumbaga nililinis niya yung ano natin, yung sinasabi na nililinis niya kami natin niya, yung nagkakaroon tayo ng ang tawag doon, sabi, nagiging aware tayo, 'di ba, sa mga maaaring mali na gawin natin. Yun nga, nagkakaroon tayo ng conviction. And next, yung pangatlo, sabi, it purify our hearts daw, 'di ba? And sabi na if your motives daw, your thoughts, and yung mga desire mo, yung mga imaginations na kumbaga mga naiisip mo na mali, 'di ba? Kung hindi tayo humble enough, 'di ba? Hindi tayo kumbaga magre-repent or hindi natin itatanggapin yung mga mali natin, hindi tayo magre-repent. And instead, kumbaga, dahil sa humility or pag meron tayong humility, di ba, nagko-confess tayo or nagre-repent tayo. Di ba? Yun yung ano, kumbaga, isa pang actions of humility. It purify our hearts nga daw. So, yung last action is letter D, sabi dito, it lament and mourn and weep. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng sinasabi na we have sorrow sa mga kasalanan natin, di ba? Na kumbaga nalulungkot tayo kapag nagagawa tayo ng mali, di ba? Kapag we humble ourselves daw, meron tayong feeling na kumbaga pag mali yung mga nagagawa natin, hindi na tayo natutuwa sa mga nagagawa nating mali. Unlike before, 'di ba, na pag wala tayong humility sa puso natin, unlike before na kumbaga makagawa ka ng kasalanan, okay lang 'yan, baliwala lang. So, ayun po, no, yun yung four actions of humility. Tandaan natin na it draw us near to God, it cleanse our hands and purify our hearts, and it lead us to lament and mourn and weep. So, sa buhay daw natin, kailangan natin kumbaga mag-pray and i-desire na makapamuhay tayo with humility sa ating mga puso. 'Di ba? Every day kapag nananalangin tayo, 'di ba? Include natin sa prayer natin na ilid tayo na kumbaga tulungan tayo ng as the Holy Spirit na ilid tayo magkaroon ng humble heart, 'di ba? At makapamuhay tayo ng with Christ-like na pamumuhay, 'di ba? Kasi when we humble ourselves, alam naman natin, 'di ba? Maganda at magiging maayos yung lakad natin sa araw-araw kasama natin yung Lord. So, isa pa po na ano natin is, bakit daw ba natin kailangan i-humble ang puso natin? Bakit natin kailangan na magkaroon ng humble heart? Una, sabi dito, when we humble our heart, you will recognize your need for God. Amen po. So, when we have a humble heart, nagiging dependent tayo sa Lord. 'Di ba? Kapag we humble ourselves, yung realization natin na si Lord lang ang nandyan. 'Di ba? Siya lang yung nandyan lagi for us na kumbaga siya lang yung makakatulong sa atin. 'Di ba? And siya yung number one option. 'Di ba? Na ano natin na kumbaga makakatulong sa atin. 'Di ba? Yung need natin sa kanya is nandyan, 'di ba? When we have a humble heart, hindi hindi si kumpare, hindi si best friend, hindi kung sino-sino yung una nating kakailanganin, kundi si Lord, 'di ba? Mare-recognize natin yung pangangailangan natin sa Panginoon when we have a humble heart. And second, when we have a humble heart, ipupursue natin si God, 'di ba? You will pursue God. Kasi when we humble ourselves daw, the more tayo mas nagnanais na mas, kumbaga, the more natin gustong makilala si Lord. 'Di ba? Mas mapapalapit tayo sa Kanya, yung intimacy natin sa Kanya, mas, kumbaga, i-desire natin yon, 'di ba? Kumbaga, mas mag-grow. Kumbaga, mas gugustuhin natin mag-grow yung intimacy ng relasyon natin sa Panginoon. 'Di ba? Yung point na we are humble to ourselves na kumbaga because sa grasya at awa ng Panginoon kung bakit natin nararanasan yung mga bagay na meron tayo.
'di ba? Hindi dahil sa kung anong meron tayo, hindi dahil sa magaling tayo, 'di ba? Hindi dahil sa na-promote tayo, sa mga achievements natin, hindi dahil doon, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga, magpapatuloy tayo, 'di ba? To pursue God, kumbaga, yung pagse-serve natin sa Kanya, 'di ba? When we humble ourselves, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Kumbaga, for the glory of God, 'di ba? Tayo yung magpapatuloy at ipupursue siya. Amen po. So, yung pangatlo, sabi, you will surrender and obey God daw. 'Di ba? Kapag may humble heart tayo, nandun na yung surrender natin. Surrender ng buhay natin sa Panginoon. 'Di ba? We will surrender our lives sa Kanya at i-obey natin siya. 'Di ba? Iso-surrender natin. Willing tayo i-surrender, 'di ba? Lahat, yung mga comfort things natin, 'di ba? Yung mga bagay-bagay na yan is willing tayong i-surrender sa Panginoon yan when we have a humble heart. Kasi kung wala tayong humble heart, 'di ba? Even yung mga simple things, hindi natin kayang ibigay sa Panginoon yan. Kahit yung simpleng sabi natin bisyo lang, hindi natin kayang bitawan yan when we don't have a humble heart. Kaya ayun, being humble, 'di ba? It leads us yung surrender natin sa Panginoon at yung pagsunod natin sa Kanya. Amen po. So, yung last is yung magkakaroon tayo ng grateful heart, 'di ba? You will have a grateful heart to the point na sa kumbaga sa lahat-lahat in everything pasasalamatan natin ng Panginoon even sa mga napakaliit na bagay, 'di ba? Madalas kasi we are grateful lang, we are thankful lang sa mga malalaking bagay, sa mga malalaking blessings, 'di ba? Madalas nagiging grateful na lang tayo, minsan madalas sa financial ano na lang aspects, 'di ba? Nakakalimutan natin magpasalamat even sa mga maliit na bagay gaya ng magising lang tayo sa panibagong araw is uh, we need to be grateful, 'di ba? Kasi binigyan pa tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. 'Di ba? When we have a humble heart, even yung mga hindi man nasagot na prayers natin or yung mga delays na may mga delays na nangyayari sa mga plans natin, 'di ba? When we have a humble heart, meron din tayong grateful heart to thank the Lord na kumbaga binibigyan tayo ng patience, 'di ba? We need to be thankful and grateful din sa mga ganong bagay, 'di ba? And sa mga even sa mga plano natin na hindi nagwo-work out, 'di ba, na hindi napangyayari kaagad, 'di ba? We need to be thankful din kasi nga may pinapaunawa pa rin sa atin ng Panginoon, 'di ba, na we need to be thankful for, 'di ba, na kumbaga kung i-rush natin yung mga bagay na gano'n at mangyayari, maaari natin ikapahamak, 'di ba? Yung mga simpleng bagay na kumbaga we need to be grateful talaga. Amen po. So, ayun po. Tayo as a Christian, 'di ba, base sa mga napag-usapan natin, masasabi ba natin na sa buhay natin, is it possible to be humble? 'Di ba? Possible ba sa buhay natin as a tayo likas na prideful na person, mayabang, palalo, 'di ba? Masasabi ba natin na possible na magkaroon tayo ng humble heart sa buhay natin, 'di ba? Of course, masasabi natin na oo, 'di ba? Unti-unti from glory to glory, yung sinasabi nga nila, we will have transformation sa buhay natin. 'Di ba? That's why nga na kumbaga sa araw-araw naisin natin, kumbaga i-desire natin na makapamuhay with humility sa buhay natin. And sa buhay natin, yun nga, we desire to live Christ-like life, maging kagaya ni Jesus Christ, 'di ba? Yan yung ano natin, Philippians 2:3-8, na makapamuhay tayo with Christ-likeness sa buhay natin. 'Di ba? Alam naman natin na kumbaga ang best example of humility natin sa buhay natin is isa lang, si Jesus Christ lang, hindi yung kumbaga yung taong fina-follow mo sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, 'di ba? Ang best example lang natin is si Jesus Christ, 'di ba? And napakasarap and napakagandang testimony, 'di ba? Na matetestify natin na binago tayo ng Lord, 'di ba? From very prideful person, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng humility sa buhay natin, 'di ba? Kumbaga
nakakapamuhay tayo with humility sa buhay natin because si Jesus Christ is ano natin, kumbaga tinutulungan tayo yung Holy Spirit, di ba? Na nag-guide tayo, di ba? Being like Christ nga, hindi natin kaya maging perfect, pero with the grace and mercy of God, pabaguhin niya tayo unti-unti. Amen po? So, ayun po, sa buhay natin, kumbaga, magkaroon tayo ng kumbaga, saliksikin natin yung sarili natin, di ba? Kumbaga, ano natin, tanongin natin yung sarili natin. And so next slide natin, masabi, how has pride been a problem daw sa buhay natin? Di ba? Kumbaga, tanongin natin yung sarili natin, di ba? Paano ba naging, kumbaga, yung pride, paano siya naging problema? So, kumbaga, sa buhay natin, di ba? Ano yung nagagawa ng pride sa buhay natin? Di ba? And what actions are you taking to get pride out of your life daw? Di ba? Kasi napakalaking role ng pride na yan sa buhay natin. Na, kumbaga, yun nga, sabi nga natin kanina, yan yung naging hindrance natin to have humility sa buhay natin or sa puso natin. And minsan daw, kapag nakikipag-usap tayo, halubilo, fellowship, how have you used the words pride and proud daw sa buhay natin, sa mga conversations natin? And sabi nga, next slide naman sabi, sa araw-araw, kumbaga, let's make a decision sa buhay natin na yung mga words na pride and proud, di ba, sa mga pakipag-usap natin, instead of telling people daw that we are proud, gamitin natin yung phrase na I am grateful, I am thankful, and because God gave me the ability. And dahil nga dyan, syempre, we give the glory sa Panginoon pa rin. Di ba? Nagagawa natin yung mga bagay na yan because of God. Di ba? Because dahil sa Panginoon, hindi dahil sa sarili natin. Amen po? So, ayun po ang ating devotion. Glory to God po. And sige po, tayo po manalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, muli salamat po, Lord, God, sa salita mo, Lord, God, na aming napakinggan, aming napag-aralan, Lord, God. And Lord, we pray sa araw-araw ng aming buhay na continue to guide us and lead us, Lord God, na makapamuhay ng gaya mo with Christ-likeness sa aming mga puso. Lord God, na kami magkaroon ng humility sa aming puso at isipan na gaya mo, Lord God, na maging selfless kami sa pakikitungo namin na sa kapwa namin na hindi namin iisipin yung pangsarili lang namin, Lord God. Lord, tulungan mo kami na laging makapamuhay with humility sa aming mga puso, Lord God. At Lord, patuloy, Lord God, pagpalain mo nga po, Lord God, ang bawat isa, bawat kapatid, Lord God, at patuloy, Lord God, na ikaw ang maghari at manguna sa aming buhay, Lord God. Lord, muli, maraming salamat po. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. God bless, mga kapatid. Praise God. Thank you, Kuya Alan. At nawa po ay magsilbing paalala at patuloy tayong lumapit sa Panginoon ng may buong pusong pagpapakumbaba upang tayo kanyang tulungan sa lahat ng ito. Praise God. Thank you, Kuya Alan. So ngayon po tayo po ay magkakaroon ng corporate prayer, but before that, we would like to praise God po doon sa mga praise report. Okay, si Brianna, anak ni Ate Mats, ay completely healed po from asthma attack. Ganon din kay Yael and Juan Frias, anak ni Kuya Lowy, completely healed from flu. Yung aking pong kapatid, si Teresita Mercado, passed the exam, med-exam, and working visa ay released na. Siya po ay papunta ng Dubai. Si Sister Gypsy ay na-discharge na po sa hospital. Okay? So, praise God. Sa mga kapatid natin na mayroon pa mga sagot sa panalangin, we love to hear from you to give glory and thanks be to our God. Tayo po ay magkakaroon ng corporate prayer, and then after that, every 2 minutes po ay nagbabago yung screen. And then, tingin lang po kayo dun sa inyong monitor from time to time. And then after ng ating pong intercede, ay ipopost din po natin sa ating pong group chat at sa ating pong Facebook page, yung private, para po maisama nyo din po sa panalangin ang mga kapatid nating
ipapakita sa gabing ito. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin at tayo po ay magpatuloy po sa ating gawain.